among the many things that we must be grateful is that you and I must be grateful for the challenges in life. Nakita natin yan sa pag-aaral natin sa Aklat ng Korinto, ano po, nung first Sunday, that as we go through some trials and challenges in life, the grace of God abounds. As we go through some trials and problems and challenges in life, yung heart natin nare-reveal. And that's actually the focus last Sunday. At ngayon, yung third point po natin, ano po, as we go through some problems and trials in life, lumulutang yung level of maturity mo. Nalalaman mo kung mature ka na ba, nagmamature ka nga ba. Pakitignan nga yung katabi mo, mukha bang matured? Ano po? Nasabihan ka na ba? Ha? Napaka-immature mo. Ang sakit kapag gano'n, di ba? Mas masakit naman yung sasabihin, ikaw tumatanda ka pero wala kang pinagkakatandaan. Narinig niyo na ba yan? Mas masakit yun. Mga kapatid, mga minamahal, it is expected for us, to all of us, ano po, sa Colossians chapter 2, verse 6, na matapos mong tanggapin si Kristo sa iyong puso, magpapatuloy ka. Colossians 2:6. As much as you have received Christ as Lord, continue to live in Him. Sabi ng Colossians chapter 2, verse 6. And in verse 7, habang tumatagal ka, you are being rooted, verse 7, and being built up in Christ. Ano po? Mga kapatid, mga minamahal, hindi sapat na tayo tumanggap sa Panginoon. It is expected of all of us to grow, to mature, to be rooted. And in our passage this morning, sinabi po doon, ano po, pag tinignan po ninyo, ang sabi ni Apostle Paul sa pagdaan, Apostle James, I should say, sa pagdaan sa mga problema at pagsubok, tingnan po natin, ano po, yung pong ating key verse, sa verse 4. Let us look at verse 4, ano po. May the Lord speak to our hearts, ano po. Ang sabi, so that you may be, ano po sabi? Are you here? So that you may be and complete. Ladies and gentlemen, when you and I encounter troubles and problems, as mentioned in verse 2, consider it pure joy, brethren, kapag dumadaan kayo sa maraming problema. Ano po? Whenever you face trials, plural, and anong klase? Of many kinds. Plural na naman. Ano po? Ang sabi, ang bunga niyan, tayo ay nagiging complete and mature person. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, lahat tayo dumadaan sa problema. Lahat tayo dumadaan sa pagsubok. Iba-iba nga lang. Iba pera, ano po. Sino ang may problema sa pera? Taas kamay. Aba, kukunti lang, ano po, ha? Sino ang may problema sa kalusugan? Sino ang may problema sa trabaho? Sino ang may problema sa anak? Sino ang may problema sa asawa? Di ba? Alam mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Lahat po dumadaan sa problema. Isa sa mga halimbawa sa Bible na very godly, pero hindi exempted, dumaan sa problema, matitinding problema. Si Job, di ba? Si Job. Beriin mo, namatay lahat ng hayop na alaga niya, na source of income nila yon. Grabe yon. Atake sa economic life niya. Pangalawa, namatay lahat ng anak niya. Mamatayan ka lang na isang anak, grabe na yun eh, di ba? Mamatay lahat ng anak mo all at the same time. Ang sakit nun. Do you agree? Can you hear another amen? At hindi lang yun. Siya mismo, hanggang paa, na hindi malaman kung anong klaseng pigsa, hindi malaman kung paanong higa. Ang sakit nun. Ang tinding problema ng dinaanan ni Job. Pero ang sabi po, he was a godly man and yet he went through trials. Grabe yun. Meron nga nagpo-propose, meron pa raw pang-apat, mas matindi yung level. Namatay lahat ng anak niya, namatay lahat ng alaga niya, ano po. Pero ang pinakamatindi daw, yung pang-apat, yung misis niya hindi namatay. Yun ang matinding problema daw, na dinaanan niya. Mali yun, hindi totoo yun. Sapagkat nasabihin ng misis ni Job na sumpain mo na kaya ang Diyos para mamatay ka na. Hindi po yun sarcasm, ano po. Yun po out of concern. When I was teaching wisdom literature in the seminary, ano po, I love to teach the book of Job. Ano po? At napakaganda po na yung pong unang tingin ng ibang mga taga-aral ng Biblia para masamang babae yung asawa niya, pero hindi. Study it further. Out of empathy. Nasabi niya yon. To end yung pain na nakikita. Alam niyo kasi yung mga asawa pag may problema, mas malaki at mas mabigat ang sipa sa kabiyak. Tama ho ba? Kapag ka ng problema ang asawa sa trabaho,
mas nasasaktan yung misis. Ganun po. Ganun ang larawan po. Pero ang punto natin ay ganito. Even if Job was a godly man, he was not exempted to face trials. At hinarap ni Job. Hindi niya tinakasan. At later on, that helped him discover the level of his maturity. Kapatid, kaibigan, how about you? Are you really maturing as a person, emotionally? Are you really maturing spiritually? Or maybe I should ask you, do you really want to mature? Do you really want to continue to grow to maturity? Can you hear other amen? Lahat na ng gusto ko mag-mature, pumuwalakpakan ng malakas sa Panginoon. Hallelujah. Malakas na ba yan? Mas malakas. Praise God. Hallelujah. Let's study the passage and let the Word of God speak to us because the Word in itself is powerful. Ano po? And I want that the Word of God will speak to all of us. Let's look at the three things that the Apostle James would like us to understand. Ano po? Why should we consider it not just joy, but pure joy when we go through some trials, when we go through various trials? Ano po? Sabi niya po to sa verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. What is the Apostle James saying? When a person faces trials, and different trials for that, diyan lalabas yung kanyang perspective. Lalabas yung kanyang perspective. So, ang una pong nasusubok ng level of maturity natin, yung pagtanaw natin sa buhay. Pag dumaan ka sa problema, lalabas kung nagmamature ka sa iyong pagtanaw sa mga bagay-bagay sa buhay. Mga kapatid, mga minamahal, problems and challenges in life helps develop our deeper appreciation of difficult situations or circumstances in our lives. Mga kapatid, mga minamahal, as I have said, walang exempted. Pero dalawa lang yan eh. Pag tinamaan ka ng problema, lagmok ka. Or pag tinamaan ka ng problema, you fly higher than the problem. Di ba? Parang yung agila. Ano po? Pareho sila nakakaranas ng lahat ng uri ng ibon ng matinding hangin. Pero ang agila, nilalampasan niya yung matinding bagyo. Kaya ano mga bagyo dito, narito ang lipad ng agila. Hindi affected. And he has a better perspective. He had a panoramic view of what's happening. And he is not easily affected. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, we must check ourselves. How mature are we in looking at things in our lives? Pag kami nangyayari sa buhay mo, are you easily affected? Easily down? Sabi nga ng Panginoon, do not let your face be downcasted. Huwag kang matamlayan, huwag kang mawala ng pag-asa. Because as a believer of Jesus Christ, alam natin ang pangako ng Panginoon, Hebrew, 13:5, I will never, ever, ever, ever leave you nor forsake you. Kasi sa gitna ng problema, kasama mo ang ating Panginoon. And therefore, ang pagtanaw mo sa problemang dinadaanan mo ay hindi kagaya ng pagtanaw ng marami na parang madaling mawala ng pag-asa, madaling manghina, madaling maging hopeless. Alam niyo, ang pagkapastor, hindi madali. Ano po? Kasi, ang mga pastor, marami rin problema. Naalala ko, mayroong kwento yung aking kaibigan na yung pastor. Sumobrang dami ng problema niya sa mga member. Sumobra rin yung problema niya sa kanyang pamilya. At kahit sa pastor, naisipan niya magpakamatay. Kaya isang araw, nagkumuha siya ng lubid, tinali niya doon sa biga nila sa kisame. At siya kumuha ng bangkito at tinali doon, at tinali sa leeg niya. Nung sisipain na niya yung bangkito para magbigti siya, biglang may kumakatok. So natigilan siya. Hindi siya kumibo para hindi madinig na naroon may tao. At nung tumagal-tagal na at ang wala nang kumakatok, sisipain na uli niya yung bangkito. Nung sisipain na niya, kumakatok na naman. Tumahimik na naman siya. At biglang nagsalita yung kumakatok, bata, Pastor, alam ko nariyan kayo. Nakita ko kayo nung pumasok kayo dyan. Ayaw nyo lang siguro magsalita, Pastor. Tulungan nyo ako. Yung nanay at tatay ko nag-aaway. May dalang kutsilyo, may dalang itak. Magpapatayan sila, Pastor. 'pastor. 'Kayo lang po ang pinapakinggan. Tulungan niyo ako, Pastor. 'Kayo lang po ang pinapakinggan. Tulungan niyo ako, Pastor. 'Kayo lang po ang pinapakinggan. Tulungan niyo ako, Pastor. 'Kayo lang po ang pinapakinggan. Tulungan niyo ako, Pastor. 'Kayo lang po ang pinapakinggan. Tulungan niyo ako, Pastor. 'Kayo lang po ang pinapakinggan. Tulungan niyo ako, Pastor. 'Kayo lang po ang pinapakinggan. Tulungan niyo ako, Pastor. 'Kayo lang po ang pinapakinggan. Tulungan niyo ako, Pastor. 'Kayo lang po ang pinapakinggan. Tulungan niyo ako, Pastor. 'Kayo lang po ang pinapakinggan. Tulungan niyo ako, Pastor. 'Kayo lang po ang pinapakinggan. Tulungan niyo ako, Pastor. 'Kayo lang po ang pinapakinggan. Tulungan niyo ako, Pastor. 'Kayo lang po ang pinapakinggan. Tulungan niyo ako, Pastor. 'Kayo lang po ang pinapakinggan. Tulungan niyo ako, Pastor. 'Kayo lang po ang pinapak
Hindi yung pastor, natigilan. Tumahimik. Kumatok na naman, pastor. Makulit. At tinanggal niya yung lubid at bumaba siya at binuksan. Pastor, magkapatayan ang nanay ko, tulungan niyo po ako. Sige, halika. At pinuntahan. At pagtungo doon sa bahay, nakita nga niya, yung isa may dalang itak, yung isa may dalang kutsilyo, at nagigirian. Ang sabi niya, mga kapatid, ano ba problema? Bakit kayo magpapatayan? Hindi ba ninyo alam, masarap mabuhay? At yung dalawa, parang natauhan at nagkaayos. Nang pauwi na yung pastor, naisip niya, oo nga kahit may problema, masarap mabuhay. Kaya tinanggal na niya yung lubid at nagpatuloy siya. Mga kapatid, mga minamahal, sa totoo lang, minsan pag natutok ka doon sa problema, parang ang bigat, hindi ko na kaya. That's a big lie. That's a fake news. Kaya sabi ni Apostle James, consider it pure joy. Taas-taasan mo naman yung iyong pagtanaw. Lalim-laliman mo naman ang pagtanaw sa mga nangyayari sa buhay. Kaya sabi nga po, ni Apostle po sa mga taga-Korinto, pag dumadaan ka sa pagsubok o temptation, common yan. Common sa lahat. At pag dumadaan ka, may kasamang lakas, may kasamang biyaya. Kaya mo yan. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts today. Challenges and problems in life helps us to develop deeper, as in deeper, na pagtanaw sa mga pangyayari sa ating buhay. Nagkakaroon tayo ng deeper appreciation. Kaya, sasabihin ng iba, ikaw, kahit may problema ka, parang hindi halata. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang hindi halata? Ha? O madaling problema, Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. What are the effects of problems in your life? Pangalawa po, mga kapatid, mga minamahal, makita natin sa verse 3. Ang sabi diyan, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So, ibig sabihin, yung problema pala na dumarating sa iyo is an occasion where your faith, praise God. Alam naman natin, ang sabi po sa Hebrew chapter 11, verse 6. Let us look at Hebrew 11, verse 6. Do you really want to please God in your life? Do you want to please the Lord in your life? Well, read Hebrew 11:6. Let's read it. And without faith, it is to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. When you face problem, that's where you have the chance to express that you believe in God, that your God is bigger than your cancer, that your God is bigger than your financial problem, that your God is bigger than your trouble in your work. Mga kapatid, mga minamahal, you believe that God exists. And therefore, God is pleased because you become a man and woman of faith. Hallelujah. Hebrew 11 narrated all the men and women of faith. Sila po yung dumaan sa iba't ibang problema. At doon lumutang yung kanilang level of faith, yung kanilang maturity. Maturity hindi lamang sa pag-appreciate sa mga circumstances na dinadaanan. Kaya nga, ang sabi po ng banal na kasulatan sa verse 5, tignan po natin verse 5 ng ating passage. If anyone of you lacks wisdom, let him ask of God. Ay nagkakaroon ka ng pagtanaw ng may karunungan sa mga nangyayari sa buhay mo. Pero hindi lamang po yun. Verse 2, sabi nga po, yung faith mo tumatatag. Yung faith mo nag-grow. Yung faith mo nag-i-increase. Hallelujah! Praise God! Kaya sabi nga ng Panginoon, magkaroon ka lang ng pananampalataya tulad ng mustard seed. You can command mountain to move and it will be moved. Mga kapatid, mga minamahal, may the Holy Spirit speak to us. Alam nyo, ang Panginoong Jesus, kung may kinakalungkot, ay yung mailiit na pananampalataya ng kanyang mga alagad. Yung maliit na pananampalataya ng kanyang mga alagad. Kaya ang tawag niya, you of little faith.
Halimbawa, sa Matthew 6:30, ang sabi diyan, ano po? Matthew 6:30, iniintindi mo yung bukas, iniintindi mo yung pangangailangan masyado. Ay, sabi niya, ano po sa bandang huli? You of little faith. Meaning the Lord expects that your faith will increase. And trials and problems and challenges help us grow our faith. Because in the midst of trials, you will trust God. Hallelujah. You will persevere. Sabi diyan, the testing of your faith produces perseverance. What is perseverance? Perseverance is being able to consistently pursue your track despite of distraction, despite of discouragement. You will continue. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, sa Matthew chapter 8, verse 26, ganyan din ang sabi. He replied, "You of little faith, why are you so afraid?" So God, the Lord Jesus, is saddened when His children are, displaying a little faith. God wants you to grow your faith. And it will never happen kung hindi tayo dadaan sa problema. Hindi dahil salamat, wala akong pera, hindi. Salamat. Sa gitna ng kakulangan ko financially, I can continue to trust the Lord. Hallelujah. Can you hear that? Amen? Pwede mo malakpak lahat na nag-amen? And I can go on and on and on. Halimbawa sa Matthew 14:31, Matthew 16:8, Matthew 17:20, and even other gospel, not only the Matthean book, but even the Lucan account, the Johannine account, makikita po ninyo dyan, paulit-ulit, this is just the Matthean account, that when the Lord Jesus was here, kung meron siyang kinakalungkot, ay yung kanyang mga alagad at tagasunod ay maliit ang pananampalataya. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, kahit maliit ang height mo, basta ang faith mo tumataas, okay ka. Amen? Sino ang gusto mo mag-increase ang faith? Ipalakpak nga muli ang mga kamay na yan. Praise the Lord. Sa atin, meron tayong natawag na journey to level of maturity. So, according to 1 John chapter 2, verse 12 to 14, ipapakita na lang ng mabilis habang pinapaliwanag ko po, there are 3 stages ng pagmamature sa pananampalataya. One is a little children. Yung sabi sa Ephesians 2:89, for by grace you have been saved through faith. Na ikay manampalataya at tanggapin si Kristo sa puso mo, ikay na born again. Yan ang unang stage. At ikaw ay alagain. Aalagaan ka, ikaw gusto mo mag-grow, yan ang isang katunayan na ikay totoong born again. Pagkaraan, you go to the second stage, young men or young women. Yung young men, young women, hindi na siya alagain. Kaya na niyang alagaan yung kanyang sarili. Ano ang makatutulong para malusog siya? Yung self-feeding. At bahagi ng self-feeding, yung pagdalo sa worship service, at alam mo, yun ay nakakatulong sa'yo. Yung pagdalo sa mga community, alam mo, nakakatulong sa'yo. Yun po yun. Hindi yung being alone. You know now what helps you grow. At kaya mo nang i-pursue yun. Ano po kaya mo nang i-pursue? You stay in an accountability group. You stay in a support group. Because you know, you need that. Kaya salamat sa Lord. Sapagkat sa May 2 and 3, ang mga husbands ay makakalaya ng 2 araw sa kanilang misis. Hallelujah! Praise the Lord. Di ba? Sabi ko nga, kinuwento ko nga kagabi sa aming marriage and treatments class, sabi ng misis sa kanya, Mr. Darling, bukas pala, 25 years na tayo. Ang bilis ng araw. Ang sabi naman ng lalaki, oo nga, naalala ko pa, 25 years ago, nahuli tayo ng daddy mo na may ginagawang pang mag-asawa na. Kaya galit na galit ang daddy mo. At sabi sa akin, mamili ka. Papakulong kita at masisintensyahan ka o pakakasalan mo ang anak ko. Kaya pinakasalan kita. Naisip ko lang, siguro kung hindi kita pinakasalan, bukas lalaya na ako. Tapos na sintensya ko. So hanggang ngayon, may sentensya pa ako. Yan naman ay biro lang. Hindi ko sentensya ang meron. Kaya nagtatanong kami pagkarano, ilang taon ang sentensya mo na? Ilang taon? Mga kapatid, hindi ko paglaya. Pero kung minsan kailangan ay ang mga mister ay ating isugo. Mga misis, nandiyan ba kayo?
Isugo nyo, mister nyo. Ha? Sumama sa amin sa Bataan. Ano po? Doon pag-uusapan yung pagpapalakasan. Ano po? Pagpapalakasan ng loob, pagpapalakasan ng pangarap. Ano po? Sapagkat ang mga lalaki ang haligi ng tahanan. Kailangan magpalakasan ng pananampalataya. Kapag ang lalaki mismo mahina pananampalataya, affected ang misis, affected ang mga anak. Kaya po, natuwa ako sa ilang misis, sabi niya, i-sponsoran ko na ang mister ko. Praise the Lord. Hallelujah. Alam nyo, it will have a tremendous effect sa iyong marriage at sa iyong family life if you send your husband sa May 2 and 3. At lahat ng may sasakyan ay magdadala, tapos sa tulong-tulong na lang sa pamasahe at toll gate. Pero ibig natin sabihin, mga kapatid, mga minamahal, sa pagdaan natin ng problema, pagdaan natin ng pagsubok, pinapalakas nito ang ating pananampalataya. And when our faith is increasing, the Lord is glorified. And therefore, we are grateful for the challenges. We are grateful for the problems. Hallelujah. Not for the problem per se, but for the effect of it in your faith. You are led to hold on to God. You are led to look up to God and believe in the Lord. Hallelujah. Kaya from being children, you become a young man, and then you become a father in the faith or mother in the faith. Ikaw na ang nag-aalaga. Ikaw na nag-aakay ng tao sa Panginoon at ino-nurture mo. Yan yung fatherhood in the faith. Ino-nurture mo at i-disciple mo. Mga kapatid, mga minamahal, nais ng Panginoon na ikaw at ako ay lumago sa pananampalataya. And the Lord is using trials, problems, challenges in life so that our faith will increase. Because without faith, nobody can please the Lord. Hallelujah. Pangatlo at panghuli, ano po? Patiin po natin, mga kapatid, mga minamahal, sa verse 4. Let perseverance finish its work so that you may mature and complete. And look at the last word. Not lacking anything. Grabe po ito. Ano po? And so I propose that when you and I are facing problems and challenges in life, alam niyo po, natutulungan tayo na maihatid sa totoong tagumpay ng buhay. Hallelujah. Ang totoong tagumpay ng buhay, mga kapatid, ay hindi yung wala ka ng problema. Hindi yung wala ka ng pangangailangan. Sabi yan, not lacking anything. When I first read it, sabi ko, ito yung wala ng problema. No. Kahit may problema, kahit may pangangailangan, deep within your heart, yung inner person mo, not lacking anything. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, mas marami pong nagpakamatay sa gitna ng tagumpay na naabot na nila. Sapagkat nang abot nila yung tagumpay, naroon pa rin yung kulang, kapos sa loob. Kaya kahit nakamit na yung tagumpay, hungkag, empty. So what's the reason for living? And so they take their lives. Yung iba naman, sa gitna ng kayamanan, maraming kayamanan, pero empty. Kaya they take their lives because they have forgotten na ang tunay na pagiging mayaman at matagumpay ay hindi sa kung ano ang makakamit mo sa mundong ibabaw. Hindi sa kung ano ang makakangkam mo sa mundong ibabaw. Mga kapatid, kung hindi yung completeness in the inner person. Hallelujah. And so when we are never threatened, even if we may lose important things in our lives. Just like Job. He lost the most important things in his life. But he was never threatened. Because his real riches is never in material things. Hallelujah. His real riches is in his personal relationship with God. Kaya sabi po dyan, yung iyong pananampalataya, nagpuputos ng perseverance. At habang nagpapatuloy ka, habang nagpe-persevere ka, doon ka nagiging kumpleto at mature. Hallelujah. Alam naman natin, ang sabi ng Diyos sa 1:8, ang gusto ng Lord sa atin, prosperity and success. Kaya lang nililimit natin yung prosperity and success sa pangmundong sukatan. Mga kapatid, kasama po yun. God can easily add on yung pangmundong tagumpay at pangmundong kayamanan. But more than that, ladies and gentlemen, yung pong
Bagaman ikaw ay kapus sa mundo, pero sa loob mo, kompleto ka. Dahil doon, you will attract blessing. Hallelujah. In your life. Meron akong kaibigan, a millionaire, and I ministered to him once in a while. 2 years ago, when I came home from the U.S., lo and behold, the gift of car that he has been trying to give me, that I refused for several years, ay nandun at nakaabang na sa akin. And so the Lord has blessed me with a brand new car by this millionaire friend of mine. Then, after 2 years, nakikita niya yung ating project na CTFE. And then he texted me while we were in the province. It was during the time when we have no more funds para ituloy yung CTFE. Sapagkat yung ating nalilikom na sa ating fundraising nila panguna ni Pastor Art sa ating Hagay community ay kapos sa laki ng gastos. But sabi ko, Lord, I know this is your project. I know that our fulfillment is not to complete this, but to walk in faith with you and to follow your instructions. And so during that time na sometimes dinadala ako ng worry, I decided to join ang missional trip sa province, And in that province, in the middle of the sea, I received a text from my friend. At sabi niya, I will contribute 5 million sa inyong project. I will send 1 million when you come back, and the other 4 million I will send after that. Kaya sabi ko, ang galing talaga ng Panginoon. Pag hindi kayong pera, kundi God, papadala niya ang pera. Amen? Nandyan ho ba kayo? Ang hina naman ng palakpak sa Panginoon. So kaya nung naubos na yung 1 million, hindi ko naman ma-text at maningil. Nakakaya naman maningil ng pangako. Kaya sa Diyos uli ako nag-pray, Lord, paalala mo sa Kanya. Alam niyo, Lord, behold, as promised, the other 4 million came. Kaya ho, nagtutuloy. Kasama ng ating pong pagtutulong-tulungan. You know, our commitment is not to do fundraising outside. Kaya, I never did fundraising outside, napuntahan yung aking mga kaibigan. Because our deal with the Lord is that primarily, tayo ang gagamitin ni God sa pagtatayo nito. But we are open for those whom God will use to help us. But we don't want to do fundraising here, fundraising there. I do not want that. I just want to trust God and believe that those na kapuso at kalakbay will join us. But why am I telling this to you? Well, I'm telling this to you because I saw in that friend of mine yung totoong milyonaryo. Bakit? Pagkasama mo ko siya, ang damit niya simple-simple. Ang sasakyan niya simple-simple. Tapos, he is number 1 in their industry, pero kukunin niya lang yung kailangan niya at ng kanyang mga anak. And majority ng kanyang kita ay ginagamit niya sa ministry ng Panginoon. And whenever I come to visit him for our prayer time in his office, I would always see him studying the Bible. And he loves preparing lessons. Mga kapatid, mga minamahal, ang tunay na kayamanan ay hindi yung pagkakaroon, kung hindi yung paglakad sa Panginoon. The genuine success in life is to know that the real source of joy is none other than Jesus. And because you have embraced that, provision will easily come after. Kaya po next month, ang ating series is that we must be grateful for God's economy. Grateful for God's economy. I'm excited. This is the first point of our Easter Sunday sermon. But let me just say, ladies and gentlemen, na pagka lumalakad ka sa Panginoon,
Sabi nga ng Matthew chapter 6, huwag mo intindihin ang pangangailangan mo. Intindihin mo ang tunay na tagumpay ay ang paglakad kasama ng Panginoon. Ang paglilingkod, ang pagbibigay karangalan sa Kanya. Matthew 6:33 tells us, seek ye first the kingdom of God, and all of these things shall be added unto you. First thing first. And si Apostle James, sabi niya, consider it pure joy when you face various trials of many kind. Why? Because of the challenges. Hallelujah. You are led to genuine success in life. Dahil pag nawawala yung mga mahalaga sa iyo, maiintindihan mo kung ano talaga mahalaga. At walang iba, kundi ang Panginoon na nasa puso mo. Kinahirado, amen? For after all, siya ang provider. Kaya siya ang unahin natin. Siya ang bigyan natin ng pangunahing lugar sa ating mga puso. Yan ang problema natin mga Pilipino. Ang mga politiko ginagawa nating ginagawa nating poon. Ang mga politiko, yan ay lingkod bayan para nyo ng awa. Kaya yung pagboto natin, mga kapatid, ay ayusin natin. Baguhin naman natin ang pagboto. Huwag yung mga sikat, huwag yung mga kilala, kundi yung mga karapat-dapat at may nagawang totoo sa bayan. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Sa mga problemang dinadaan natin, ang ekonomiya ng Pilipinas, pabaksak ng pabaksak. Hindi lang dahil sa mga government leaders na corrupt, lalo na ngayon, At maging nakaraang administrasyon talagang grabe po. Nakabayad na tayo sa inutang ni Marcos Sr., pero pagkaraan ngayon, kabi-kabi lang ang utang ng nakaraang administrasyon at saka ngayon. At tayo po, binoboto pa rin natin yung dinadaan lang sa social media ang pangangampanya sa halip na aralin natin sino talaga ang may nagagawa para sa bayan. Salamat sa pagkatininding ng Panginoon, ang isang kapatid sa Panginoon. Hindi lahat ng nagsasabing Christian sa politika ay gumagawa ng ganito. Pero si Mayor Vico Soto, ikararangal mo na born again, na totoong naninindigan laban sa mali at sinusulong ang kabutihan. Palapakan nga natin ang Panginoon. At sabi ni Sister Connie, sinasama niya sa Sunday school yung batang yan noon. Sinasama niya sa church. At ang tingin niya, hindi nakikinig. Yung pala nakikinig. At nung siya ngayon ay lumaki na, nagkaroon siya ng desire na tumakbo at maglingkod. At lagi niya sinasabi, hindi niyo utang na loob sa amin ang ginagawa namin. Dahil tungkulin namin ito. Huwag niyong tanawing utang na loob. Nandiyan ba kayo? Kaya ayaw rin niya ng political dynasty. Ayaw din niya ng EPAL. Pumunta ka sa Pasig. Sa Pasig. Walang mga tarpaulin. Kahit siya ang mayor, wala. Mga kapatid, what am I saying? Ay, kanamin natin bumabaksak dahil sa mga botante. Pumipili tayo ng dinadaan lang sa pambobola. Dinadaan lang sa social media. So we need to be awakened. Huwag natin gawing poon ang mga politiko. Sa tunay na Diyos tayo lumapit para bigyan tayo ng karunungan. Sabi nga ng verse 5, if any one of you lack wisdom, let him ask of God. Let the problems of the Philippines and the problem that we are facing sharpen our mind so that we can have deeper appreciation of what is happening. And we are not easily swayed by the propaganda. Let the problems of the country and the problems that you and I are facing increase our faith. So that in the middle of this challenge, yung faith natin kay God ay patuloy na lumalago. At panghuli nga po, yung pong napakaganda. Na sa gitna ng problema, ay ating nadideclare na hindi ang parating na solusyon ang mabibigay sa iyo ng kaligayahan. Hindi ang parating na provision. Hindi ang makakamit mo, kundi kung sino ang kasama mo sa bawat araw ang tunay na tagumpay. Si Joseph,
Sa kabila ng mga pagsubok na dinaanan niya, siya ay naging matagumpay. Maging ito'y sa kulungan, maging ito'y sa bahay ni Potiphar, maging ito ay sa palasyo ng Ehipto. At ang dahilan, ang sabi, si Jose ay nagtagumpay dahil kasama niya ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin at dinadakil